at ito, welcome sa ating munting channel. Good morning, magandang umaga. At ayan, maligayang pagbabalik sa ating munting channel. So ito, another day, another repair, another content na naman tayo. So meron tayong tanggap dito na isang amplifier, Sakura clone, no? Clone. And then EV733UB. Ang problem nito ay sisilipin pa natin. So basta binili ng customer natin sa junk shop ng 1,000 pesos. So ito. At ito manonood si sir nito kasi nag-subscribe yun sa atin, ano? So ayan, while natin bubuksan to. Yan, pa-subscribe na sa ating munting channel mga lods, ano? So ayan, yung mga hindi pa naka-subscribe diyan at gustong bumalik sa ating munting channel. So para may daan po kayo, i-click niyo lang po yung notification bell, yung red bell button natin diyan. At ilagay nyo sa all. At ayan, para sa na all. Para if ever babalik kayo sa ating channel or may bago tayong upload na video, mano-notified kayo, no? So ayan, ito yung ano natin. Ayusin muna natin yung ilaw. So bubuksan natin, sabay natin titignan or sisilipin yung problema ng kanyang amplifier. Huwag lang lock. Ano nga talaga yung lock niya? Na push button. Ito sisilipin natin. Yan, thank you so lang sa support mga lods, ano, sa ating munting channel. Tigas, So ayan, inupay ko na, pinus ko lang yung video natin. At ito yung mukha niya. So tanggal pa yung blower. Ano to, extra blower na walang pinuntahan. So wala na yung cover ng ating ano. So magkamukha lang sila ng ano, ng mga clone din na ibang ano. So wala na pala to, kaya pala ayaw nang tumunog. Sabi niya ayaw tumunog, pero nagki-click yung relay. Ayan, wala na pala yung pang power transistor. Paano tutunog? And then may ano pa, karumal-dumal pang ginawa. Naglagay ng A1941 sa mababa, sa mataas na voltahe na transformer. So susunog lang din yan ulit. So ngayon, ito yung ating patitinuin at pagagandahin. So gusto ng may-ari na ano to, recondition natin. And then gawing original yung iba niyang parts. So ayan. Batong pinagagawa ng ano, may unang may-ari nito. Sayang naman, binenta lang, no, sa junk shop. Pwede naman ito magawa eh. Hanap lang talaga ng technician na ano. Shoutout pala sa ano ko dyan. Sa isa kong subscriber na hindi matino kausap. Kung ano na pa pinagsasabi sa akin na manluloko tayo, no? So hindi naman natin na ano, kontrolado utak nila, kaya pagpasensya na lang natin. Kaya ayun na lang, wag na lang natin patulan. Kaya ang ginawa ko, restricted ko na lang siya sa FB ko. Para ayaw ko makapagsabi ng masama. So sinabihan tayong manluloko. Ang tanong doon, saan ko siya niloko? Hindi ko naman siya binablock. So ayan, dito yung iba nalilito dito eh. Itong pink, ito magkasama to sila. So ganyan lang. Yung gray dito. Okay, tali lang natin, ganyan nyo lang, or picturean nyo bago nyo ano, i-dismantle. So may video naman, nakikita naman natin. Ang for in case lang, no, kung hindi kayo naka-video, picturean nyo lang para hindi kayo malito. Sa akin ano na yun, almost ganyan na lang yung ano ko. Ito, palitan din natin capacitor, malaki. So yun, continue lang tayo. Tanggalin ko muna yung board. So ayan, tanggal na yung board. May karumal-dumal na ginawa. Ewan ko ba sa mga ano na to, mga tech minsan ano.
May mga pinagsisiri-series pa dito, oh. At ayan, mukhang goods naman yung ibang parts nito. Need lang natin na makalibrate, may balik sa dating ano niya. So ito, palitan natin to. 2K nakalagay. Ayan, oh, tingnan nyo. 2K nakalagay sa board. Pero ang ginawa, nag-series ng dalawang 100 ohms. E di nagiging 200 ohms na to. So kaya hindi niya napatino-tino tong ano na to. Loko din yung unang take nito. So ito, may mga kinalawang na jumper. Ito, ganun din dito ginawa niya. Dalawang 100 ohm pinag-series. So may need pala tayong recondition ano, na side. Ito dito. So tingnan na lang natin kung recondition na lang natin to direkta para naman na goods na goods si customer natin. Kung ano pinaggagawa to, pinaghalo-halo mga piyesa. Yung dito wala na yung isang screw. So ayan, ito yung anuhin natin. Tingnan na lang tayo. Ito na mga lods, at napalitan natin yung mga need palitan. So ayan. So wala na tayong 1/4, naubusan tayo 1/2 watts lang yung nilagay natin na 150 ohms. And then yung 2K, natiniman na din natin. Yan, yung kulang. Itong final driver, kasi yung sa kanya, ibang value ang nilagay. So ito na yung papalit natin ng capacitor. Dalawa, kasi yung sa kanya maliit eh. Ayan o. Anak lang. So, then ito yung sa kanya oh. So hindi ko na binalik kasi nga iba yung value. Sari-sari yung pagkalagay ng unang technician. Ito na yung final driver niya. C4793, A8 and 37. Ganon din sa kabilang channel. At kompleto na ng part. So mamaya ko na ito itanim ang capacitor kasi need pa natin taniman ng transistor kasi matatakpan yung kung saan yung ano, pointing ng ISCO. So patakpan ng capacitor. So need ko muna siya taniman. May natira, isa piraso sira din. So need talaga natin na 8 piraso na transistor. So yan, meron lang naman tayo. At ito, yung relay niya ni-repair natin. So ito yung sira niya. Ano na to siya, ayan o. So ito lang yung pinalitan ko. Kasi goods pa naman yung coil. Ayan. Meron na siya. So nilinisan na natin yan. Yan, 24 volts kasi relay nito. Ayan o. So balik na natin to ngayon at may takip na din to. Kasi yung unang gumawa, ewan ko anong pinagagawa niya sa amplifier. Sayang yung amplifier ng tao. So ayan, takpan na natin. So may patakip na tayo. Ayun. So may takip na siya. Ayan. So ito, tatapusin ko ng pagtanim natin para may testing na natin kung mabubuhay na ba itong amplifier na to. So ay, continue lang tayo ulit. So ayun mga lods, natapos na natin ano. So ayan. So naubusan tayo ng transistor. So meron naman tayo, kaso nga lang maiksi yung mga paa. Pero goods naman, dinugtungan na lang natin. Sayang din naman. So yan lang kasi pag bibili tayo dito sa area ko ay alam ng peke ang kanilang mga transistor na binibenta dito sa mga electronics dito no. So ayan. Ito. Ayan, na-treat ko na din siya para naman na tatagal kay customer ano. So may mga bagong fuse na yan. So kompleto na yung yung capacitor natin na malaki. Ayan. So may pala dito, may kinat sila dito na line. Ito dito na line. Ayan. Ayan. Ito kinat yan nila, di ko napansin. Pati dito kinat din. So siguro iwan ko kung anong ginawa ng unang technician. Pero ito, bukas na lang natin yung testing. Kasi nga hindi na tayo pwede mag-ingay. Gabi na. Overtime tayo ngayon. Anong oras na ba? So it's already 1 AM. So matulog na tayo. So bukas na tayo mag-audio test nito. Ayan.
natin. So gumagana naman yung repair natin, na-repair, no? So ayan, may audio na. Ayan. Ayan. Pero walang lakas mga lods. Ayan, lakas na sana yung kanya. Basag yung tunog. At saka ito, at itong pinaka USB niya ayaw gumana, umiinit ito kapag nakasalpak itong ano niya. Itong pinaka USB niya, ayan, umiinit itong regulator niya. Kasi bagong palit ko to regulator eh. So may problem to pinaka USB board niya. And then ayan oh, walang lakas. Basag ang tunog. Ayan oh. So may problem pa sa tone control. Ayan oh, may mga kinalawang din pala dito. Hindi ko lang napansin. Subutin. Walang lakas ayun. May mga kinalawang dito. Pati mga capacitor. Ayan oh, mawawala yung tunog. Ayan oh. Pag ginala natin. So, ayusin ko muna to. So, ayan mga lods. At ayan, sino ba namang hindi mag-iinit yung regulator? Hindi ko to napansin So, dito pala kinabit nung unang tech na gumalaw nito. Dito kinabit yung supply ng ating USB sa kanyang antena. Oh my goodness. Dapat dito sana yun sa kulay red na in-terminal oh. So, alangyang ano to. Ay wala na, sira na to. Pumasok na yung voltahe dito sa antena. Tingnan na lang natin. Sayang. Oh my god. Ito, may mga capacitor kinalawang. Kaya siguro walang lakas to. Recondition din to. Pati yung tone control din sa baba, recondition din natin, no? Kinalawang eh. Ay my god, nilagay yung supply sa antena. Kaya patay si USB board. Ang galing. Teknolodya. Ayan, tingnan na lang natin. Sana gagana pa yan. Kahit wala na yung FM nya. So ayan. At tanggalin ko muna lahat. Repair na natin itong control. So ayan. At tinitreat ko na din siya. So naglag yung cellphone natin. So ayan. At treat na din ako. Ayan. So ito malakas na siya. Yung USB lang talaga. Sira na. Palit ay GRC isa. Nasira. Gawa nga nung ano. Napasukan ng voltahe yung ating ito. Napasukan ng voltahe. So dumaloy dito sa mga ano. Nasira tong audio IC na. Itong IC na to. Nasira. Kaya ang nangyari. Kaya pumasok yung ibang mga voltahe dito sa input. Sa output. Ito dito. Sa output. Pinalitan natin yung sa ano. Yung sumalo ng audio. Nagaling or sumalo ng voltage na dumaan dito sa output ng ating USB. So salanan ng unang tech to. So trial ko lang kung kaya pa natin to, palitan natin to IC na to. Shorted na yung board niya kahit anong tester ko, may reading lahat. So ayan, at atribido, kumbaga atribido magtanggal-tanggal ng mga wire. Tapos hindi niya alam paano ibalik. Siguro nirepair tong control, so doon kamali siya doon sa USB sa pagbalik. So ayun, lumala. Buti na lang naayos pa natin. Yun malakas na ulit. Okay na siya din sa basag. Yan lakas natin ng bass. Lakas. Remix. Oh. Na-protect yung ano natin ilaw, sobrang lakas.
Yun oh. So yung magtatanong dyan, bakit daw maganda kahit na live tayo, kahit live yung recording natin sa ating audio, ay maganda yung resolution na kuha ng ating camera. Yung speaker ko po na ginagamit, ito lang po, simple lang, isang box lang, na may kanya-kanyang wire yan sila. Ito isang channel, yung isa baba isang channel. Mahal din kasi ang Kevlar mga lods, kaya medyo pag may sobra lang tayo sa repair, ay ipon-ipon, saka tayo bibili ng isa. Ito, pa isa-isa. Itong unang ibili ko, itong isa. Then yung pangalawa, yung isa naman sa baba. 700 watts to na Kevlar, KPA 70, KPA 1570. Din yung Twitter natin, Kevlar, na 300 watts, 600 watts. T600. So, ayun. Kaya, ayan, maganda yung tunog niya. Mamaya natin mag-final test at try ko muna i-refer itong pinaka USB. At nagsabi naman si akin si customer na kung hindi na daw ito kaya i-repair, yung nakabili nito sa junk shop, no? Kasi nga siguro sinabi nung, kasi kilala niya lang din yung tech. Sabi nung tech na ando na sa junk shop, binili, kaya yun tinakbo niya to, binili ng 1,000 sa junk shop. So eto, subukan na lang natin. Sabi niya kung hindi naman daw mapagana, okay lang, kasi may mixer naman daw siya doon na may USB. Doon lang daw siya mag-i-input. So ayan, pero subukan pa rin natin, sayang din kasi. So continue lang tayo at try ko palitan to ng IC. Itong pinaka pinaka-utak ng lahat. So wala namang ibang IC to, siya lang talaga. So wala namang iba tayong kasi ito, may tinanggal nga akong capacitor dito, tinabi ko lang siya pati dito sa side. Akala ko shorted. Nung pagkatanggal ko ay buo naman pala. Ito hindi naman sira. So shorted talaga siya, positive negative may reading na. So ipakita ko sa inyo. So yan. Try natin sa capacitor mag-tester dito sa panang capacitor. So naka times 10 lang tayo sa tester. Ayun oh, tingnan nyo, may reading. So yung test probe natin ganyan. So reverse natin yung test probe. Ayan, negative na naman dun sa Ang hirap nito wala naman pala. Pero pag dito tayo sa sa mga piyesa niya dito, ito dito sa line na to, kasi dito niya sinaksak yung voltahe 5 volts pa naman in-inject niya sa input ng antena. Ang hirap. Ayun may reading So reverse natin. Yan, capacitor yan na ceramic. Ayun may reading na siya. So baliktaran. Kaya try na lang natin. So pakita ko din sa inyo, tanggalin natin ito, mawala yung short dyan. Kaya continue lang tayo. Ito mga lang, sinubukan na natin palitan. So wala rin nangyari kasi wala tayong mahanap na same board. So kinuha lang ko to sa mga Bluetooth speaker. Tinesting ko lang yung Bluetooth board, no? Yung mga ganito. Sinubukan ko lang kasi pareho lang sila number ng processor Pareho lang sila ng number ng code, no? Pareho lang. So nga lang ay hindi siguro sa program na naman sila nagkakatalo. Kaya ayan, ayaw gumana. So ayan, at ito hindi lang natin ayusin yan. Goods na yan. At ito na lang yung gagamitin ni sir. Itong tanggalin na natin supply nito para hindi mag-cause ng ganyan, may unwanted na tunog kapag ino-on ang USB. So ang gagawin natin ito, cancel na lang yung So kapag gusto na ni customer palagyan niya, so palitan lang na ibang board. So sabi niya man sa akin, kung sira daw to, wag na lang ayusin. So, kaya kahit mag-suggest tayo ng palitan ng ibang board, so ganun pa rin naman kasi meron siyang mixer kasi.
So doon lang daw siya maglalagay ng ano. So ayan. Continue lang tayo. Ibalik salpak na natin din na makapag-audio test na tayo ng maayos. So, kung gusto niyo mag-bypass yung sa USB, no? So ito pakita ko sa inyo. So wait lang. Apakan ko yung wire. So, kung gusto niyo mag-bypass yung dito, yung sa ating USB, itong in tsaka out. Kasi nakasulat kasi dito yung B at saka yung USB. Itong B, yun yung ano doon, yung input. May input yan dyan na B. At ayan, kapag pinindot mo itong USB, pwede ka mag-input doon sa ano. Ito na yung ano, itong input dito, aux, itong in. Dito dumaan yung B sa ating USB board. Line in, no? So, and then yung out nito, punta na doon sa board. So, ang gagawin natin, so, yan na natin ipag, ito, gumawa ako ng ano, dalawang connector na hininang ko lang, nagdugtong ko. Para hindi mo na kailangan putulin ang kanyang, saan yung isa? Kanyang wire. Para naman kapag dating ng panahon kapag gusto mong lagyan na ng ibang USB board, ay ano lang, ganyan lang, hindi na nasira yung inyong wire. So plug nyo na lang doon sa bago nyong board. So ayan, itong B direkta na yan siya, papasok dito, switching na lang E at saka B, wala na yung USB kasi binaypass na natin, cancel na. So ayan lang, kapag nagkapera naman siguro si customer, baka magpaano lang siya. Lakas din talaga itong 733 kahit ganito lang to. So ayan, lagyan natin sinkable tube para hindi mabunot. At susunogin natin. So i-post ko lang and then i-close na natin. So ayan, ganyan lang. Focus yung cellphone natin. So ayan, ganyan lang. So ayan, balik na natin. Nagagalaw yung wire ko. Nagkiklik yung relay. DJ Wowie Remix. Retro Flashback. Next natin, may copyright yun. Para sa mga ilong ko na ng mga kababayan. Alala ka! Lagyan natin pandikit para hindi matanggal. Wowie Remix. So testing natin yung input B. Pindutin natin. So then nilipat natin to sa ano, ito. Lipat natin dito sa B. Ayan. At least magdalawa pa rin yung input. Ayan.
nasa ano pala ang bias nito? Nasa 0.4. Ganda ng base niya. So yung mga ano dyan, yung mga gustong papashoutout dyan sa ating channel. So next natin, kung magkaka-copyright yun, ikakat na lang natin. So and please don't skip ads mga lods, ano? So yan na lang po yung munting ano ko, libangan, pambayad ng wifi. So ano, paki-comment lang dyan sa inyong mga channel kung meron kayong ipapa-taps, no, sa ating babaguhin na naman yung pag-tapping natin kasi medyo nauumay na ata kayo dun sa dulo yung mga pangalan niyo. So itatap natin sa gitna, no. Wag naman din sa dulo kasi magrereklamo na naman yung ano natin, ibang subscriber. So thank you sa walang sawang tiwala. So yung dami nating repair ngayon mga lods. So ayan at hanggang dito lang siguro yung video natin dahil na naman another successful repair naman tayo, no. So at parang basic na lang siguro to sa iba, no. So basic pa rin naman kung yun na yung nakasanayan mo. Naghihirap yung ibang technician sa pagre-repair, pagdating dito sa atin nare-repair naman. Kapag katapos yung lalo na yung mga newbie natin dyan, kung nanonood man kayo or nakikinig sa mga sinasabi natin, na laging mag-check bias and then dapat balance, no. So ikakalibrate nyo yung DC offset or DC output. So dapat nasa 0.1, 0.2, 0.5, 0.6 ganyan lang, no, para hindi masyado mainit yung ano natin. Nagagalaw yung wire natin, no. So nagki-click yung relay. Malaki kasing wire to sa ano to, at nabasa to sa bahay. Kinalawang yung ano sa loob. Thank you mga lods, walang sawang suporta sa ating munting channel at parami na tayong parami. Kahit konti lang yung nanonood, at least tunay, walang problema yan sa ating buhay. Basta't magandang buhay. Ayan, Diyos mabalas mga lods, ano? So ayan, at Diyos na bahala sa ating lahat. At sana ibigyan tayo naman ng magandang kinabukasan at magandang pamumuhay. Ayan, thank you. Okay lang, bye bye mga lods. Until next video, marami pa tayong upload.